Wala ka ng bahay, Maribel. Nilayasan ka na ni Rico, kasama ang lahat ng pera mo. Ang bulyaw ni Bella, habang suot ang alahas na pinaghirapan ko. Sa harap ng niluluto kong paborito niyang ulam, iniwan ako ng asawa ko na parang basura. Pero tandaan niyo ito, ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay siyang diringas ng apoy ng aking pagbangon. Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang tadhana na ang naningil? Wala ka ng bahay, Maribel. Nilayasan ka na ni Rico kasama ang lahat ng pera mo. Ang bulyaw ni Bella habang suot ang alahas na pinaghirapan ko. Sa harap ng niluluto kong paborito niyang ulam, iniwan ako ng asawa ko na parang basura. Pero tandaan niyo ito, ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay siyang diringas ng apoy ng aking pagbangon. Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang tadhana na ang naningil? Kabanata 1. Ang dobleng dagok. Huwag kang tanga, Maribel. Hindi na sa atin ang bahay na ito. Isinugal ko na at si Bella na ang bagong may-ari. Ang boses ni Rico ay parang hanging amihan sa lamig. Ngunit bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Maribel. Hindi siya makagalaw. Nanatili siyang nakayuko sa maliit na lamesa sa sulok ng kanilang sala. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maputing panyo na may burang pangalan ni Rico sa gilid. 10 taon. 10 taon na silang mag-asawa ngayong gabi. At ang panyong yon, ang munting regalo na buong tiyaga niyang tinapos sa gitna ng pagod sa paglalabada. Sa kusina, umuusok pa ang paboritong nilagang baka ni Rico. Ipinagpalit ni Maribel ang kanyang huling 500 piso para lamang maihanda ang hiling ng asawa bago ito umalis kaninang umaga. Akala niya, isang masayang gabi ang naghihintay sa kanila. Akala niya, ang pagpirma niya sa mga dokumentong dinala ni Rico noong 1 linggo ay para sa ikagaganda ng kanilang kinabukasan. Ano, Maribel? Tutunganga ka lang ba dyan? Mag-impake ka na ng mga basahan mo dahil ayaw ni Bella na maaabutan ka pa rito paglipas ng 1 oras. Muling saad ni Rico habang abala sa paghahalughog sa kanilang aparador. Dahan-dahang iniangat ni Maribel ang kanyang paningin. Doon, sa may pintuan, nakasandal ang isang babaeng balot ng mamahaling pabango at alahas. Si Bella, ang babaeng dati, ay tinuring niyang kaibigan. Ang babaeng madalas niyang pautangin kapag wala itong pambili ng bigas noong naghihirap pa ito. Ngayon, ang mga mata nito ay puno ng pangungutya habang nakatitig sa luma at kupas na duster ni Maribel. Poor Maribel, masyado ka kasing naniwala na loyal sa'yo ang asawa mo. Hindi mo ba alam na sa bawat gabing sinasabi niyang overtime siya sa trabaho, sa akin siya natutulog? At ang bahay na ito, ipinangalan na niya ito sa akin bilang tanda ng pagmamahal niya. Wika ni Bella habang pinaglalaruan ang susi ng kanilang gate. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging abo na bumabara sa kanyang lalamunan. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Nabitawan niya ang karayom na gamit niya sa pagbuburda. Hindi niya naramdaman ang matalim na dulo nito nang tumusok ito sa kanyang hita. Ang mas masakit ay ang katotohanang ang taong binuwisan niya ng buhay at pawis ay ang siya ring kukuha ng huling piraso ng kanyang dangal. Hinila ni Rico ang isang malaking bag at walang pasubaling isinilid doon ang kanyang mga gamit. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ang nilutong pagkain ni Maribel. Sa halip, lumapit siya sa mesa at kinuha ang panyong binuburda ng asawa. Tiningnan niya ito ng saglit. Pagkatapos ay binitawan ito na parang isang maduming basahan. Wala na tayong pag-uusapan pa, Maribel. Tapos na ang 10 taon ng pagtitiis ko sa kahirapan kasama ka. Kasama ni Bella, magsisimula ako ng bagong buhay na may pera at karangyaan. Huwag mo na akong hahanapin. Tumalikod si Rico
at inakbayan si Bella. Narinig ni Maribel ang kalansing ng kanilang mga tawa habang papalayo sila sa pintuan. Ang bawat hakbang nila ay tila mga palakol na tumatama sa puso ni Maribel. Maya-maya pa, narinig niya ang dagundong ng makina ng sasakyang kakaripas ng takbo paalis. Naiwan ang katahimikan, isang uri ng katahimikan na sumisigaw ng kawalan. Nanatiling nakatayo si Maribel sa gitna ng kanilang sala. Ang tanging liwanag na natitira ay ang munting ilaw mula sa kusina na unti-unti ring kumukurap. Tumingin siya sa panyong nasa sahig. May munting bahid ng dugo doon mula sa kanyang daliri. Tila isang marka ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. Doon sa gitna ng dilim, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ba ang halaga ng katapatan sa mundong ang tanging wika ay pera at pengdaraya? Napahawak si Maribel sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pagkadurog nito. Ngunit sa pagpatak ng unang luha sa malamig na sahig, alam niyang ang gabi ring ito ang magiging libingan ng dating Maribel, ang babaeng marunong lamang magmahal at magtiwala. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at tiningnan ang madilim na kalsada. Sa kanyang isipan, isang matinding pangako ang nagsimulang mabuo. Sino nga ba ang mas talo? Ang taong nawalan ng lahat dahil sa pagmamahal o ang taong nakuha ang lahat ngunit nawalan naman ng kaluluwa? Wala na. Ubos na. Kahit ang huling piraso ng aking dangal, tinangay na ng ulan. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Maribel. Naglalakad siya sa gilid ng highway. Yakap-yakap ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng lumang damit at ang panyong may bahid ng kanyang dugo. Ang sapatos niyang butas na ay humihigop ng maruming tubig sa bawat hakbang, lumilikha ng isang mabigat at basang pakiramdam na tila humihila sa kanya pailalim sa semento. Saan siya pupunta? Sa bawat kislap ng kidlat, ang anino ng kanyang sarili ay tila isang estranghero, isang babaeng nawalan ng tahanan, nawalan ng asawa, at higit sa lahat, nawalan ng dahilan para huminga. Ang ingay ng mga sasakyang mabilis na dumadaan, nagsasaboy ng maputik na tubig sa kanyang duster, ay hindi man lang niya napapansin. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tawa ni Bella at ang malamig na tinig ni Rico na nagtataboy sa kanya. Narating niya ang dulo ng pantalan, kung saan ang dagat ay humahalik sa mga luma at kinakalawang na bakal. Ang amoy ng alat at nabubulok na basura ay humahalo sa lamig ng gabi. Tumingin si Maribel sa malawak at madilim na karagatan. Ang mga alon ay tila bumubulong. Inaanyayahan siyang magpahinga na. Tinatawag siya upang tapusin na ang lahat ng pighati. Kung tatalon ako ngayon, wala nang maniningil sa akin. Wala nang sasakit. Magiging kasing tahimik na ako ng lalim ng tubig. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumalapit sa gilid ng semento. Ngunit bago pa man siya makagawa ng huling hakbang, isang mahinang tunog ng pag-ubo ang bumasag sa katahimikan ng ulan. Hindi ito isang malakas na ingay, kundi isang gumaralgal na paghinga na puno ng paghihirap. Lumingon si Maribel at doon, sa ilalim ng isang punit-punit na trapal, malapit sa tambak ng mga kahon, nakita niya ang dalawang matanda. Nakasandal sila sa isa't isa upang makakuha ng init. Ang lalaki, na tila nasa edad 70 na, ay nanginginig ng husto, habang ang babae naman ay pilit na hinihimas ang mga kamay nito. Ang kanilang mga kasuotan ay mas malala pa sa suot ni Maribel. Puro mantsa, butas at basa ng ulan. Sa harap nila ay may isang maliit na plastik na naglalaman ng ilang piraso ng matigas at may amag na tinapay. Biglang nakaramdam si Maribel ng isang pamilyar na kirot. Ngunit hindi ito ang kirot ng pagtataksil ni Rico. Ito ay ang kirot ng habag. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanila. Mga taong itinapon ng mundo.
Mga kaluluwang walang matuluyan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na obligasyon. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang huling 200 piso na itinago niya sa loob ng kanyang medyas. Ang huling perang natitira sa kanyang buong buhay. Lola? Lolo? Heto po, kumuha kayo ng mainit na sabaw sa kanto. Huwag niyo pong kainin yang tinapay na yan. Baka magkasakit kayo. Malambot na sabi ni Maribel habang iniaabot ang basang papel na pera. Tumingala ang matandang babae. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na dahil sa katarata, ay tila nakakakita hanggang sa kaloob-looban ng kaluluwa ni Maribel. Hinawakan niya ang kamay ni Maribel. Ang balat ng matanda ay tuyot at magaspang na parang papel. Ngunit ang init na nanggagaling dito ay tila isang himala sa gitna ng ginaw. Anak, ang ulan ay lilipas din. Huwag kang susuko sa dilim dahil ang bituin ay lalong nagniningning kapag hating gabi na. Mahinang sambit ng matanda na may kasamang ngiti na tila isang yakap. Napatigil si Maribel. Sa sandaling iyon, ang nais niyang pagtalon sa dagat ay tila naging isang malayo at maling panaginip. Paano siya susuko kung may mga taong masigit pa ang paghihirap, ngunit pilit pa rin kumakapit sa bawat hininga? Isang tunog ng gulong na dahan-dahang gumugulong sa basang aspalto ang umagaw sa kanilang atensyon. Isang itim na sasakyan, makintab, at tila hindi nababagay sa maduming pantalan ang huminto sa di kalayuan. Walang bumababa, ngunit ang mga ilaw nito ay nakatutok ng direkta sa kinaroroonan ni Maribel at ng dalawang matanda. Sino ang nagmamasid sa kanila sa gitna ng hating gabi? At bakit tila bumigat ang atmosfera sa paligid ng huminto ang sasakyang iyon? Niyakap ni Maribel ang kanyang sarili, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang kakaibang kaba na biglang lumukob sa kanyang pagkatao. Tila isang luma at gumuho ng pangarap ang bumungad sa kanila pagdating sa dulo ng mahabang lakarin. Ang dampa ng mga magulang ni Maribel sa liblib na bahagi ng barangay ay halos lamunin na ng mga baging at matataas na damo. Ang mga kawayang dingding ay may mga puwang na at ang bubong na anahaw ay tila sumusuko na sa bigat ng panahon. Ngunit para kay Maribel, ito na lamang ang tanging lupang hindi na isangla ni Rico dahil sa liit at kawalan nito ng halaga sa mata ng mga bangko. Pasensya na po kayo, Lolo, Lola. Heto lang po ang kaya kong ibigay sa ngayon. Pero mas ligtas po tayo rito kaysa sa kalsada. Mahinang sabi ni Maribel habang inaalalayan ang dalawang matanda sa pag-akyat sa 3 baitang na hagdanang gawa sa kawayan. Ang loob ng bahay ay madilim at puno ng alikabok. Walang kuryente, kaya tanging ang malamlam na sinag ng buwan na lumulusot sa mga butas ng bubong ang nagbibigay ng liwanag. Inilatag ni Maribel ang isang lumang banig para sa dalawa. Ang bawat kilos niya ay may kasamang hapdi sa likod dahil sa pagod. Ngunit hindi niya ito iniinda. Kinabukasan, hindi naging lihim sa maliit na komunidad ang pagbabalik ni Maribel. Habang nag-iigib siya ng tubig sa balon, naramdaman niya ang mga matatalim na tingin ng kanyang mga kapitbahay. Uy Maribel, balita namin iniwan ka na ni Rico para sa isang mayamang babae. Tapos ngayon, nag-uwi ka pa ng 2 pulubi? Ano ba yan, girl? Hindi mo na nga mapakain ang sarili mo. Naghahanap ka pa ng dagdag na pasanin. Ang boses ni Aling Tessie, ang kilalang tsismosa sa lugar, ay puno ng pangungutya. Hindi sumagot si Maribel. Pinilit niyang maging bingi. Binigatan niya ang pagbuhat sa timba, tinitiis ang pangangatal ng kanyang mga braso. Sa kanyang isip, mas mabuting maging baliw sa mata ng iba kaysa maging kasing talim ng puso ni Rico. Sumapit ang gabi at ang katahimikan ng bukid ay binasag ng isang nakapanlulumong tunog. Si Lolo Pedro ay nagsimulang umiyak. Hindi ito iyak ng isang bata, kundi iyak ng isang lalaking nawawala sa sariling kaisipan. Rafael, Rafael, nasaan ka na?
Ang dilim. Ayoko rito. Rosa, iwi mo na ako. Ang boses ni Lolo Pedro ay puno ng takot habang kinakamot ang sariling braso. Tila pilit na inaalis ang isang bagay na hindi nakikita. Agad na lumapit si Maribel. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda. Lolo, nandito po kami. Ligtas po kayo. Huwag po kayong matakot. Sa gitna ng kaguluhan ng isip ni Lolo Pedro, napansin ni Maribel ang isang bagay. Si Lola Rosa, sa kabila ng kanilang kalagayan, ay nanatiling kalmado. Kinuha ng matandang babae ang isang basong lata na may tubig at iniabot ito kay Maribel. Ang paraan ng paghawak ni Lola Rosa sa baso, ang tuwid na likod nito at ang banayad na paggalaw ng kanyang mga daliri ay tila hindi nababagay sa isang taong namumuhay sa kalsada. May isang uri ng dangal at karangyaan sa kanyang bawat kilos na tila nagmumula sa isang nakaraang hindi kayang burahin ng kahirapan. Habang lumalalim ang gabi, isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok mula sa isang malaking butas sa bintana. Nakita ni Maribel ang panginginig ni Lola Rosa. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Maribel ang kanyang tanging lumang jacket, ang jacket na tanging pananggalang niya sa ginaw. Isinabit niya ito sa butas ng bintana at tinalian ng pisi upang harangan ang hangin. Pagkatapos, naupo siya sa sahig, yakap ang sariling tuhod, habang tinitiis ang kagat ng lamig sa kanyang balat. Salamat, Maribel. Mahinang bulong ni Lola Rosa. Sa gitna ng karimlan, ikaw ang nagsisilbing kandila namin. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay biglang napigtas. Ang malakas na tunog ng paghampas ng kamay sa marupok na pintuan ay yumanig sa buong dampa. Ang bawat bagsak ng kamao sa kahoy ay tila banta ng kamatayan. Maribel, alam naming nandidiyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong sunugin namin ang lunggamong ito kasama ang mga matandang yan. Napatayo si Maribel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong gustong kumawala sa hawla. Ang mga tauhan ni Rico, ang mga naniningil ng utang na hindi naman sa kanya, ay nahanap na siya. Sa labas, nakita niya ang kislap ng mga flashlight na tila mga mata ng halimaw sa dilim. Saan pa siya tatakbo? Kung ang tanging lugar na itinuring niyang kanlungan ay naging isang bitag na rin, tumingin si Maribel sa dalawang matanda na ngayon ay nakatingin din sa kanya nang may takot. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang ang sarili niyang buhay ang nakataya. Isang linggo, Maribel. Isang linggo lang ang ibibigay namin sa iyo para lisanin ang lupang ito o panoorin mong maging abo ang lahat. Ang boses ng lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan na naiwan sa hangin bago sila tuluyang lumayo. Naiwang nakasandal sa pintuan si Maribel, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang pinipigilan ang pagbulwak ng kanyang mga luha. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa dalawang matanda na nakasandal sa sulok ng dampa. Tahimik na saksi sa kanyang kapighatian. Sumapit ang umaga na may kasamang panibagong pasanin. Si Lolo Pedro ay muling dinapuan ng lagnat. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang sipol ng hirap at ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa init. Tumingin si Maribel sa kanyang munting lalagyan ng barya. Walang laman. Kahit isang butil ng bigas ay wala na silang maisalang. Kailangang uminom ng gamot ni Lolo Pedro. Bulong ni Maribel sa sarili habang tinatanaw ang kalsadang patungo sa bayan. Kahit anong mangyari, hindi ko sila hahayaang mamatay sa gutom at sakit. Binuo niya ang isang desisyong nagmula sa desperasyon. Naglakad siya patungo sa bayan, dala ang balak na ibenta ang kanyang sariling dugo sa ospital para lamang magkaroon ng pambili ng paracetamol at 1 kilong bigas. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, isang mahinang hawak sa kanyang siko ang nagpatigil sa kanya. Anak, huwag mong ubusin ang sarili mo sa paraang madali ngunit mapanira. Mahinahong sabi ni Lola Rosa. Ang kanyang mga mata
ay tila nakababasa ng lihim na plano ni Maribel. Ang iyong katawan ay ang tanging pundasyon mo. Gamitin mo ang iyong mga kamay sa paglikha, hindi sa pag-aalay ng buhay. Dinala ni Lola Rosa si Maribel sa maliit nilang kusina. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ng matanda ang isang maliit at kupas na kapirasong papel. Ito ang recipe ng bibingka galapong na naging buhay ng aking pamilya sa loob ng maraming dekada. Hindi ito basta pagkain, Maribel. Ito ay alaala ng masaganang buhay na dinala ng tapat na paggawa. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nakiusap si Maribel sa isang mabait na kapitbahay upang hiramin ang ilang tasang bigas at asukal. Sinimulan niyang gilingin ang bigas sa lumang gilingang bato na naiwan ng kanyang ina. Ang bawat ikot ng bato ay tila isang panalangin. Ang bango ng sariwang dahon ng saging na pinapasadahan ng apoy ay nagsimulang punan ang masikip nilang dampa. Sa ilalim ng gabay ni Lola Rosa, ang simpleng galapong ay naging isang obra maestra. Ang bibingka ay lumabas na kulay ginto, may tamang tamis, at isang texture na tila natutunaw sa dila. Nang matapos ang unang mitya, ang bango nito ay humahalimuyak hanggang sa kalsada, tila isang paanyaya sa lahat ng dumadaan. Nang hapong iyon, naglagay si Maribel ng isang maliit na lamesa sa tapat ng kanilang bakod. Hindi nagtagal. Ang mga kapitbahay na dati ay nandidiri sa kanya ay dahan-dahang lumapit, naakit ng amoy ng bagong lutong bibingka. Pabili nga ng dalawa, Maribel. Napakabango naman yan. Wika ng isang driver ng tricycle. Sa bawat pirasong na ibebenta, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng ligaya na matagal nang nawala sa kanya. Hindi lang ito dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na may halaga pa siya. Sumapit ang takip silim habang binibilang ni Maribel ang kanyang kinita, sapat na para sa gamot ni Lolo Pedro at pagkain para sa susunod na 2 araw. Isang makintab at puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang munting pwesto. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon, nakita ni Maribel ang mukha ni Bella, suot ang isang malaking sunglasses at isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang labi ay matingkad na pula, tila isang linta na handang sumipsip muli ng buhay. Look at you, Maribel. Mula sa pagiging asawa ng isang riko, ngayon ay isa ka na lang palang hamak na tindera ng kakanin sa tabi ng kalsada. Pangungutya ni Bella. Lumingon siya sa loob ng sasakyan at tumawa. Hon, look, ang ex-wife mo, nagbebenta na ng pagkain ng mga mahihirap. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa halip na yumuko, hinawakan niya ang gilid ng kanyang lamesa ng mahigpit. Tiningnan niya si Bella nang diretso sa mga mata, isang bagay na hindi niya nagawa kailanman nung kung kasama pa niya si Rico. Ang pagkain ay para sa mga nagugutom, Bella, at ang dangal ay para sa mga taong marunong magtrabaho. Alin doon ang wala ka? Mahinahong tugon ni Maribel. Nawala ang nangiti sa mukha ni Bella. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Maribel bago muling itaas ang bintana ng sasakyan. Ngunit bago pa man humarurot ang sasakyan paalis, isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa loob ng dampa ang bumasag sa tensyon. Maribel, si Pedro! Ang sigaw ni Lola Rosa. Agad na tumakbo si Maribel papasok. Iniwan ang kanyang mga paninda. Natagpuan niya si Lolo Pedro na nakahiga sa sahig. Nanginginig ang buong katawan. At ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang pilit na may binibigkas na pangalan. Rafael, ang mansyon, Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kwintas na pilak ang nalaglag mula sa kamay ni Lolo Pedro. Napulot ito ni Maribel at doon niya nakita ang isang engraved na pangalan sa likod ng medalyon, isang pangalan na tila may malaking kaugnayan sa isang mundo na hindi niya inaasahang makikilala. Wala kang utang na loob, Maribel. Pinatira lang kita rito sa lupa ng mga magulang mo, pero ngayon, pati ang pirma para sa huling mana mo ay ipagkakait mo pa sa akin. Ang boses ni Rico ay dumagundong sa loob ng maliit na dampa.
Tila isang kulog na niyanig ang marupok na bubong. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa malinis na sahig na kuskos balungos ni Maribel kaninang madaling araw. Sa likod niya, nakasandal si Bella sa pintuan, abala sa pagtingin sa kanyang bagong manicure na kuko, habang ang labi ay may bakas ng mapanirang ngiti. Napatigil si Maribel sa kanyang ginagawa. Hawak niya ang isang basang bimpo. Dahan-dahang pinupunasan ang malamig na pawis sa noo ni Lolo Pedro na kasalukuyang nakahiga at muling dinadalaw ng matinding lagnat. Ang panyong ginagamit niya sa pagpunas ay ang panyong tinahin niya para kay Rico. Ang panyong may burdang pangalan ng asawa na ngayon ay ginagamit na lamang na basahan para sa isang estranghero. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang puso. Para rin ito sa pambayad ng gamot ng mga pulubing pinulot mo, Maribel. Huwag kang maging ipokrita. Hindi mo mapapakain ng bibingka ang sakit ng matandang yan. Dagdag pa ni Rico. Sabay hagis ng isang folder sa ibabaw ng lamesang kahoy. Naramdaman ni Maribel ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Rico ay puno ng gaslighting. Pilit na ipinamumukha sa kanya na siya ang may pagkakamali, na siya ang walang utang na loob. Gustong sumigaw ni Maribel, gustong ilabas ang lahat ng galit na naipon sa loob ng 10 taon, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang buntong hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinapatatag ang sarili. Ang lupang ito, Rico, ay ang huling alaala ng mga magulang ko. Ninakawan mo na ako ng tahanan, ninakawan mo na ako ng pera. Huwag mo nang tangkaing kunin, pati ang lupang tuntungan ng aking mga paa. Mahinahong sagot ni Maribel, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ang drama mo, girl. Wala namang halaga ang lupang ito, kundi para sa isang maliit na warehouse na itatayo namin. Pirmahan mo na, kasi para makaalis na kami sa mabahong lungga na ito. Singit ni Bella habang nagpapapaypay gamit ang kanyang kamay. Lalong dumiin ang hawak ni Maribel sa bimpo. Tumingin siya kay Lolo Pedro na kahit sa gitna ng sakit ay tila nararamdaman ang tensyon sa paligid. Biglang bumukas ang mga mata ng matanda. Hindi ito ang mga matang puno ng kalituhan na nakasanayan ni Maribel. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Lolo Pedro ay tila naglalaboy ng isang kakaibang autoridad. Dahan-dahang bumangon si Lolo Pedro. Sa kabila ng panghihina, tumayo siya ng tuwid sa harap ni Rico. Ang kanyang anino, na dati ay tila maliit at tupi, ay biglang lumaki sa dingding ng dampa. Tinitigan niya si Rico ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tila nakakakita sa bawat kasalanang itinago ng lalaki. Ang mga taong nagtatayo ng kanilang palasyo sa ibabaw ng luha ng iba ay laging nagtatapos sa ilalim ng gumuhong bato. Malalim at buo ang boses, nasabi ni Lolo Pedro. Napaatras si Rico. Isang kakaibang kilabot ang gumuhit sa kanyang mukha. Bakit siya natatakot sa isang hamak na matandang pulubi? Bakit tila nakikita niya sa mga mata nito ang isang taong may kapangyarihang durugin siya sa isang iglap? Hon, tara na. Nababaliw na yata ang matandang yan, sabi ni Bella, na tila naramdaman din ang kakaibang aura ni Lolo Pedro. Padabog na kinuha ni Rico ang folder at tumalikod. Hindi pa tayo tapos, Maribel. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang pirmahan ang papel na ito kapag wala ka nang makain. Nang tuluyang makaalis ang dalawa, muling bumagsak ang katawan ni Lolo Pedro sa banig. Ang kanyang pagiging matatag kanina ay tila isang mitya lamang na mabilis na naupos. Agad siyang dinaluhan ni Maribel at Lola Rosa. Salamat po, Lolo, bulong ni Maribel habang muling pinupunasan ang noo ng matanda. Nanatiling tahimik si Lola Rosa sa sulok, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto. May isang malalim na pag-aalala sa kanyang mukha na tila higit pa sa banta ni Rico. Sumapit ang gabi at ang kadiliman ay tila mas lalong bumigat.
Habang naghuhugas ng mga gamit sa kusina, narinig ni Maribel ang isang mahinang kaluskos sa labas ng bakod. Nang silipin niya ang bintana, wala siyang nakita kundi ang kadiliman ng mga puno. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala. Inilabas ni Maribel ang kwintas na pilak na nalaglag mula kay Lolo Pedro kanina. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, muli niyang binasa ang engraved na pangalan, Rafael de la Vega. Sino si Rafael? At bakit ang pangalang ito ay tila isang susi sa isang pintuang hindi pa handang buksan ni Maribel? Nayakap ni Maribel ang kanyang sarili. Ang bawat desisyon niya, ang bawat hakbang ng kanyang pagkupkop sa dalawang matanda ay tila naglalapit sa kanya sa isang bagyo na hindi niya alam kung kakayanin niyang lagpasan. Sabi ko sa iyo, Maribel, ang langaw na pilit na lumilipad ng mataas sa dumiri ng bagsak. Ang mga salitang ito ni Bella mula sa nakaraang araw ay tila isang sumpa na nagkatotoo sa harap ng mga mata ni Maribel. Sa pagbukas ng bintana ng kanilang dampa ngayong madaling araw, hindi ang bango ng sariwang hangin ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng natapon na gaas at ang hitsura ng ganap na pagkawasak. Ang munti niyang lamesa na gawa sa kawayan ay nagkapira-piraso na tila ba pinagtulungang palakulin ng isang galit na nilalang. Ang kanyang tanging gilingang bato na siyang nagbibigay buhay sa kanilang munting negosyo ay nakataob at may malaking lamat. Ang mga supot ng bigas at asukal na pinaghirapan niyang ipunin ay nagkalat sa putikan, hinaluan ng maduming langis upang hindi na mapakinabangan pa. Napatigil ang mundo ni Maribel. Ang kanyang mga kamay, na handa na sanang magmasa ng galapong, ay dahan-dahang napababa sa kanyang gilid. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig mula sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng sirang kawayan ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ang hirap, ang puyat, at ang munting pag-asang sinimulan niyang buuin ay muling dinurog sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tila may isang malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang lakas, ngunit walang tunog na lumalabas. Tanging ang malalim na pagpintig ng kanyang sentido ang naririnig niya sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Dahan-dahanan siyang lumabas at lumuhod sa putikan. Dinampot niya ang isang piraso ng dahon ng saging na punit-punit na. Hinaplos niya ang lamat sa gilingang bato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa hapdi ng katotohanan. Maribel, mahinang tawag ni Lola Rosa mula sa pintuan. Hindi lumingon si Maribel. Sa halip, nagsimula siyang mamulot. Isang piraso ng kahoy rito, isang piraso ng kawayan doon. Wala siyang imik. Ang bawat kilos niya ay mekanikal. Tila isang robot na walang nararamdaman. Ngunit sa bawat pagpulot niya ng kalat, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Hindi niyo ako matatalo sa ganitong paraan, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig pa sa hamog ng umaga. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas ng kanilang mga bahay. Nakita nila si Maribel. Marumi ang duster, putika ng mga kamay, ngunit patuloy sa paglilinis. Si Aling Tessie, na dati ay laging nangungutya, ay napatigil sa paglalakad. Nakita niya ang pagod at ang hindi matitinag na paninindigan ng babaeng itinuring nilang talunan. Walang salitaan. Lumapit si Aling Tessie at kinuha ang walis tingting. Sumunod ang iba pang mga kapitbahay. Ang mga lalaking driver ng tricycle ay nagsimulang ayusin ang sirang lamesa. Ang mga nanay ay nagdala ng tig-iisang salop ng bigas bilang tulong. Ang bayanihan, ang kulturang tila nakalimutan na sa hirap ng buhay, ay biglang nabuhay sa tapat ng dampa ni Maribel. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas si Lolo Pedro. Lumapit siya sa isang bahagi ng lupa na walang damo at gamit ang isang tuyong sanga, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ito mga random na linya. Ito ay isang detalyadong mapa ng isang lugar na may malalaking puno
at isang malawak na tarangkahan. Dito mo matatagpuan ang hustisya, Rafael. Bulong ng matanda habang nakatitig sa kanyang iginuhit. Napansin ni Maribel ang ginagawa ni Lolo Pedro, ngunit bago pa man siya makapagtanong, isang estrangherong lalaki na nakauniporme ng itim ang nakita niyang nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatingin ito nang matagal sa kinaroroonan ni na Maribel bago mabilis na sumakay sa isang motor at humarurot paalis. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila ang bawat guhit ni Lolo Pedro sa lupa ay may dalang panganib at pangako sa parehong pagkakataon? Tumayo si Maribel sa gitna ng kanyang muling itinatayong pwesto. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay puno ng sugat at dumi, ngunit mas matatag kaysa kailanman. Ang kabutihan ba ay sapat na kalasaglaban sa mga taong ang tanging hangad ay sirain ka? O ang bawat pagbangon ay isa lamang paghahanda para sa mas matinding bagyo? Ang gintong ito ay hindi lang palamuti, Maribel. Ito ang huling hininga ng dangal ng iyong ina. Sigurado ka na ba? Ang boses ni Lola Rosa ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan si Maribel na nakatitig sa isang pares ng lumang anting-anting na gintong hikaw. Ito ang tanging alahas na itinago ni Maribel sa loob ng maraming taon. Ang tanging bagay na hindi nahanap ni Rico dahil ibinaon niya ito sa ilalim ng puno ng mangga sa likod bahay. Ngunit ngayong gabi, habang nakikinig siya sa hirap na paghinga ni Lolo Pedro, alam ni Maribel na ang halaga ng ginto ay walang katumbas kumpara sa buhay ng matandang itinuring na niyang pamilya. Ang ginto ay napapalitan, Lola. Pero ang buhay ni Lolo Pedro, kapag nawala, ay hindi na maibabalik ng kahit anong yaman. Mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Wala nang luhang natitira. Tanging ang matigas na determinasyon na lamang ang namamayani. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang malamig at malawak na opisina sa Makati, isang lalaki ang nakatitig sa isang tumpok ng mga report, si Rafael de la Vega. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagod. Ang mga mata ay may malalim na itim sa ilalim dahil sa mga gabing walang tulog. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang mawala ang kanyang mga magulang matapos ang isang aksidente sa sasakyan na nagdulot ng amnesia sa kanyang ama. Sir Rafael, may balita po mula sa Quezon. May nakakita sa 2 matanda na tumutugma sa deskripsyon ni na Don Pedro at Doña Rosa sa isang maliit na barangay malapit sa dagat. Ulat ng kanyang tauhan. Tumayo si Rafael. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ihanda ang sasakyan. Ngayon din, pupunta tayo roon. Kinabukasan, naglakad si Maribel patungo sa bayan. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na pawn shop. Ang amoy ng lumang papel at pawis ay bumalot sa kanya. Ipinatong niya ang mga hikaw sa counter. Ang tunog ng ginto sa ibabaw ng salamin ay tila isang huling pamamaalam sa kanyang nakaraan. Kailangan ko po ng pambili ng gamot para sa pulmonya. Magkano po ang maibibigay niyo rito? Tanong ni Maribel sa matandang may-ari ng pawn shop. Habang tinatanggap ni Maribel ang pera, isang halagang sapat na para sa gamot at ilang linggong pagkain, hindi niya napansin na may nahulog siyang kapirasong tela mula sa kanyang bag. Ito ang panyong may bordang pangalan ni Rico. Ang panyong puno ng mantsa at luha na ginagamit na lang niyang pambalot ng barya. Makalipas ang 1 oras, pumasok si Rafael sa parehong pawn shop upang magtanong-tanong. Doon, sa sahig malapit sa pintuan, nakita niya ang panyo. Pinulot niya ito at tinitigan ng borda. Bagaman pangalan ng ibang tao ang nandoon, ang uri ng pagkakatahi at ang kalidad ng tela ay pamilyar sa kanya. Naalala niya ang mga panyong madalas i-donate ng kanyang ina sa mga charity event. Simple pero may espesyal na uri ng tahi. Sino ang nag-iwan nito rito? Tanong ni Rafael sa may-ari. Ang babaeng nagsangla ng ginto kanina. Si Maribel yata ang pangalan. Nakatira sa dulo ng barangay malapit sa Riles.
sagot ng matanda. Sa labas ng pawn shop, habang papunta si Rafael sa kanyang sasakyan, isang lalaki ang biglang humarang sa kanya. Si Rico. Nakasuot ito ng polo na tila sinusubukang magmukhang disente. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagahaman. Nakita ni Rico ang mamahaling sasakyan ni Rafael at ang mga bodyguard nito at agad na kumalat ang lason sa kanyang isipan. Sir, balita ko po ay naghahanap kayo ng dalawang matanda. Wika ni Rico na may kasamang malapad na ngiti. Ako po si Rico. Sa katunayan, ako po ang nag-aalaga sa kanila sa loob ng ilang buwan. Napakahirap po, sir, lalo na't may sakit ang lolo, pero ginagawa ko po ang lahat dahil sa awa. Napatigil si Rafael. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Saan sila naroroon? Dalhin mo ako sa kanila. Sumakay si Rico sa sasakyan ni Rafael. Ang kanyang puso ay nagdiriwang. Sa kanyang isip, ito na ang pagkakataon niyang makuha ang malaking gantimpala. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari kay Maribel, basta't makuha niya ang pera. Habang papalapit ang sasakyan sa dampa ni Maribel, ang kaba sa dibdib ni Rafael ay lalong tumitindi. Ngunit hindi niya alam na ang taong nagdala sa kanya rito ay ang siya ring demonyong nagpahirap sa babaeng tunay na nagligtas sa kanyang mga magulang. Ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang katotohanan at ang kasinungalingan sa harap ng marupok na dampa ni Maribel? At hanggang saan ang kayang gawin ni Rico upang mapanatili ang kanyang panlilinlang? Sir Rafael, huwag po kayong mabibigla sa makikita niyo sa loob. Ang ex-wife ko po, si Maribel. Tila nawala na siya sa katinuan simula nang iwan ko dahil sa kanyang bisyo. Pinipilit niyang itago ang mga magulang niyo sa maruming dampang ito para lamang makahingi ng ransom sa inyo. Ang boses ni Rico ay puno ng pekeng pag-aalala habang dahan-dahang humihinto ang mamahaling sasakyan ni Rafael sa tapat ng dampa. Sa tabi ni Rico, nakaupo si Bella na panandali ang nag-ayos ng kanyang mukha upang magmukhang isang maawaing anghel. Ang bawat salita ni Rico ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Rafael, na sa mga sandaling iyon ay tanging ang kaligtasan lamang ng kanyang mga magulang ang iniisip. Sa loob ng dampa, walang kaalam-alam si Maribel sa bagyong parating. Katatapos lang niyang pakuluan ang mga halamang gamot na itinuro ni Lola Rosa. Dahil sa sobrang pagod at puyat, ang kanyang mga mata ay namumula na at ang kanyang mga kilos ay mabagal at matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Hawak niya ang isang maliit at matalas na kutsilyo. Maingat na hinihiwa ang isang piraso ng mansanas, isang marangyang prutas na binili niya mula sa pinagsanglaan ng kanyang mga hikaw upang ipakain kay Lolo Pedro na hindi na makanguya ng maayos. Dahan-dahang bumukas ang marupok na pinto. Ang sinag ng araw mula sa labas ay tila isang malakas na ilaw na tumama sa madilim na silid. Napatigil si Maribel. Ang kutsilyo ay nasa kanyang kanang kamay, habang ang kaliwa ay nakahawak sa balikat ni Lolo Pedro upang alalayan itong bumangon. Lolo, heto na po ang pagkain niyo. Dahan-dahan lang po. Ang malambot na bulong ni Maribel na hindi natapos nang marinig niya ang isang pamilyar at kinasusok lamang boses. Maribel, bitawan mo ang matanda! Sigaw ni Rico. Nag-angat ng tingin si Maribel. Doon sa may pintuan nakita niya ang isang matangkad at makisig na lalaking naka-Amerikana. Ang mukha nito ay bakas ng matinding galit at takot. Ito si Rafael. Ang paningin ni Rafael ay agad na napako sa kutsilyong hawak ni Maribel na malapit sa leeg ng kanyang ama at sa hitsura ni Maribel na tila isang baliw dahil sa gulugulong buhok at maruming duster. Bitawan mo siya! Ang boses ni Rafael ay parang kulog na niyanig ang buong dampa. Sa isang iglap, mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ni Maribel. Ang kutsilyo ay nalaglag sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagtama sa kawayan bago ito gumulong sa ilalim ng papag. Napasigaw si Maribel sa gulat at sakit nang madiin ang kanyang braso sa likod.
Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Rico, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Rafael. May isang mapanuyang ngangiti na tila nagsasabing, "Tapos ka na. Anong ginagawa niyo? Sinasaktan niyo ako." Sigaw ni Maribel. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa pagitan ng takot at kalituhan. "Sinasaktan? Ikaw ang nananakit sa kanila. Tingnan mo ang kalagayan ng ama ko. Bakit sila nakatira sa ganitong kaduming lugar?" Ang galit na sumbat ni Rafael habang tinitingnan ang nanghihinang si Lolo Pedro. Pilit na iginalaw ni Lola Rosa ang kanyang katawan upang mamagitan, ngunit agad siyang hinarangan ni Bella. "Lola, huwag na kayong matakot. Nandito na kami para iligtas kayo sa babaeng ito." Gusto mang magsalita ni Lola Rosa, ang kanyang boses ay tila napigtas dahil sa sobrang emosyon. Tumingin siya kay Rafael, sinusubukang iparating ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ngunit ang pansin ni Rafael ay nakatuon lamang sa pagkapuot niya kay Maribel. Naramdaman ni Maribel ang pagguho ng kanyang mundo, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat gabing puyat, ang pagbebenta ng kanyang huling alaala. Ang lahat ng yon ay nauwi sa isang malaking kasinungalingan na binuo ni Rico. Ang lalaking minahal niya noon ay muli siyang pinatay, hindi gamit ang kutsilyo, kundi gamit ang katotohanang binaluktot nito. Dinala si Maribel palabas ng dampa habang ang dalawang pulis na kasama ni Rafael ay pilit na pinoposasan ang kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila paglubog sa isang hukay na wala ng labasan. Tumingin siya sa dampa sa huling pagkakataon, nakita niya si Lolo Pedro na pilit na inaabot ang kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. "Rafael, nagkakamali ka no. Rafael." Ang huling bulong ni Maribel bago siya isakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Habang umaandar ang sasakyan, naiwan ang tanong na tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Bakit ang mga taong nag-aalay ng lahat ay sila pa ang laging pinarurusahan ng tadhana? At paano niya mapapatunayan ang kanyang katapatan kung ang lahat ng ebidensya ay tila nakaturo sa kanyang pagkakasala? Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ni Maribel ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang malamig na kalansing ng posas sa kanyang mga pulso. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang malapad na kumot na bumalot sa kanyang huling pag-asa. Malamig ang semento ng selda, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kaloob-looban ng dibdib ni Maribel. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib, at ang kanyang paningin ay nakatitig sa maliit na rehas sa itaas kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot, tila tumigil ang ikot ng mundo. Hindi siya umiiyak. Wala nang luhang lumalabas dahil tila natuyo na ang lahat ng tubig sa kanyang katawan simula nang makita niya ang puot sa mga mata ni Rafael, ang anak ng mga taong itinuring niyang sariling magulang. Sa kabilang bahagi ng istasyon ng pulis sa loob ng isang maliwanag na silid, nakaupo si Rafael sa tapat ng isang mesa. Sa harap niya ay ang mga gamit na nakuha mula sa dampa ni Maribel. Nandoon ang kutsilyong kinatatakutan niya kanina, ang ilang piraso ng bibingka na matigas na, at isang luma at tila binahan ng notebook. "Sir Rafael, pirmahan niyo lang po itong statement para formal na nating masampahan ng kaso ang babaeng iyon." Wika ni Rico na kanina pa nakabuntot sa kanya, kasama si Bella na abala sa pag-aayos ng buhok. "Sabi ko naman sa inyo, mapanganib ang babaeng yan. Mabuti na lang at dumating tayo sa tamang oras bago pa niya tuluyang saktan sina Don Pedro." Tiningnan ni Rafael si Rico. Bilang isang bihasang abogado, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Bakit tila masyadong mabilis ang mga pangyayari? At bakit ang bayani sa harap niya ay mas interesado sa kung kailan matatanggap ang reward money kaysa sa kalagayan ng kanyang mga magulang? "Iwan niyo muna ako," malamig na sabi ni Rafael. Nang makaalis ang dalawa, dahan-dahang binuksan ni Rafael ang notebook. Akala niya ay listahan ito ng mga utang o mga planong masama.
Ngunit sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Hunyo 20. Ngumiti si Lolo Pedro ngayon nang matikman ng bibingka. Sabi niya, Rafael daw ang pangalan ng anak niya. Sana Rafael, kung nasaan ka man, alam mong ligtas ang tatay mo. Hindi ko man kayang ibigay ang mansyon. Ibibigay ko ang buong puso ko para hindi sila makaramdam ng gutom. Bawat entry ay puno ng detalye. Kung anong oras dapat painumin ng gamot si Lolo Pedro, kung paano dapat haplusin ang likod ni Lola Rosa kapag inaatake ito ng ubo, at kung magkano ang kinita sa bawat araw na sapat lang para sa gatas ng dalawang matanda. Walang bahid ng kasakiman, walang bakas ng masamang balak, tanging dalisay na pagmamahal at sakripisyo ang nakasulat sa bawat linyang puno ng bura dahil sa pumatak na luha. Napatayo si Rafael. Agad siyang nagtungo sa ospital kung saan dinala ang kanyang mga magulang. Natagpuan niya si Lola Rosa na gising na at nakasandal sa malambot na unan. Nang makita siya ng kanyang ina, sa halip na yakap ng pasasalamat, ang sinalubong sa kanya ay isang mahigpit na hawak sa braso at mga matang puno ng hinagpis. Rafael, anong ginawa mo? Gumaralgal ang boses ni Lola Rosa. Ang babaeng ipinakulong mo, siya ang nagdugtong ng buhay namin. Siya ang nagbenta ng huling alahas niya para lang may maipambili ng gamot ng tatay mo. Siya ang nagtiis ng gutom para lang may makain kami. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding hiya na tila isang sampal sa kanyang mukha. Naalala niya ang kutsilyo. Hindi iyon para pumatay, kundi para ihanda ang pagkain. Naalala niya ang maruming hitsura ni Maribel. Hindi iyon dahil sa pagkabaliw, kundi dahil sa pagod sa pag-aalaga sa mga taong hindi naman niya kadugo. Habang nangyayari ito, sa isang madilim na sulok ng parking lot, nag-uusap ng pabulong sina Rico at Bella. Kailangang makuha na natin ang pera. Bukas na bukas din, Rico. Kapag nalaman ng abogadong yan ang totoo, hindi lang tayo mawawala ng pera. Baka mabulok pa tayo sa kulungan. Giit ni Bella habang kinakagat ang kanyang kuko sa kaba. Huwag kang mag-alala. Bukas, bago pa magising ang konsensya ni Rafael, malayo na tayo rito. Sagot ni Rico na may kasamang tawa na tila isang demonyong nagwagi. Bumalik si Rafael sa istasyon ng pulis. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa selda ni Maribel ay tila napakabigat. Nang marating niya ang tapat ng rehas, nakita niya si Maribel na nakapikit. Tila tanggap na ang kanyang malupit na kapalaran. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang susi mula sa pulis at binuksan ang pintuan. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa loob ng kandado ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagangat ng tingin si Maribel. Inasahan niyang panibagong pangungutya o pananakit ang darating. Ngunit laking gulat niya nang makita ang lalaking kanina lang ay nandidiri sa kanya. Ngayon ay dahan-dahang lumuluhod sa kanyang harap sa gitna ng maduming selda. Patawarin mo ako, Maribel. Ang basag na boses ni Rafael. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa katotohanang ikaw ang anghel na nagligtas sa pamilya ko. Napatulala si Maribel. Ang init ng kamay ni Rafael na humahawak sa kanyang mga posas ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Ngunit sa kabila ng paghingi ng tawad, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Maibabalik ba ng isang paghingi ng tawad ang lahat ng dinurog na dangal at tiwala? At ano ang gagawin niya ngayon laban kay Rico na handa ng tumakas kasama ang kanyang huling tagumpay? Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang bawat luhang kinuha nila sa iyo, Maribel. Hinding-hindi ko hahayaan na makalayo sila nang hindi nagbabayad. Ang boses ni Rafael ay puno ng determinasyon habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan para kay Maribel. Kalalabas pa lamang nila ng presinto. Ang hangin ng gabi ay malamig pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tila nanunuot sa buto ni Maribel dahil sa takot. Nakaupo siya sa malambot na upuan ng mamahaling sasakyan
Ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at marka ng posas ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng bayan na tila mga bituin na dahan-dahang bumabalik sa langit. Sa kabilang banda, sa loob ng dating tahanan ni Maribel, ang bahay na itinayo ng kanyang mga magulang at ninakaw ni Rico. Mabilis ang bawat galaw ni Rico at Bella. Nagkalat ang mga damit sa sahig. Ang mga alahas na nakulimbat nila ay mabilis na isinisilid sa isang itim na bag. Dalian mo, Rico. Kapag nalaman ng abogadong yon na niloko natin siya, hindi na tayo makakalabas ng bayang ito. Ang nanginginig na boses ni Bella habang pilit na isinasara ang kanyang maleta. Huminahon ka. May hawak akong dokumento. Akin ang bahay na ito. At nakuha na natin ang kalahati ng reward money. Sa Maynila, hindi na nila tayo mahahanap. Sagot ni Rico. Bagaman ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng kanyang sariling kaba. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang seradura ng pinto, isang malakas na tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas ang nagpatigil sa kanilang mundo. Ang liwanag mula sa mga headlight ay tumagos sa kanilang bintana. Tila mga mata ng isang humuhusgang nilalang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito ang marahas na pagpasok na inaasahan nila. Sa halip, ito ay isang mahinahon ngunit nakapangingilabot na pagpasok. Unang humakbang si Rafael. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. At sa tabi niya, nakatayo si Maribel. Hindi na ito ang Maribel na nakayuko at luhaan. Bagaman suot pa rin niya ang kupas na duster, ang kanyang likod ay tuwid na at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa katotohanan. Ma'am Maribel? Sir Rafael? Anong ginagawa niyo rito? Gabi na at dapat ay nagpapahinga na kayo. Nauutal na sabi ni Rico. Pilit na itinatago ang itim na bag sa likod ng kanyang binti. Tapos na ang palabas mo, Rico. Malamig na sabi ni Rafael. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang lamesang dati ay pinagsaluhan ni Rico at Maribel ng mga pangarap na nauwi sa abo. Lahat ng dokumentong pinapirmahan mo kay Maribel ay napatunayan naming nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang at pamumuwersa. At ang tungkol sa mga magulang ko, sinabi na nila ang lahat. Wala kayong ebidensya. Akin ang bahay na ito. Sigaw ni Rico, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at desperasyon. Akma niyang susugurin si Maribel. Ang kanyang kamay ay nakataas, tila sasampalin ang dating asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na nahawakan ni Rafael ang braso ni Rico. Ang tunog ng pagkakaipit ng buto ni Rico sa higpit ng hawak ni Rafael ay tila isang babala. Huwag mong susubukang hawakan siya muli. Bulong ni Rafael na may kasamang matinding banta. Dahan-dahang lumapit si Maribel kay Rico. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang lalaking inalay niya ng 10 taon ng kanyang buhay. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang huling kuta ng isang duwag na nabulgar ang lihim. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Rico. Ang puso ko, ang pagod ko, pati ang dangal ko. Pero ang isang bagay na hindi mo kailanman makukuha sa akin ay ang aking kaluluwa. Mahinahong sabi ni Maribel. Lumingon siya kay Bella na ngayon ay nanginginig sa sulok. Ang mga hiyas na suot mo ay galing sa nakaw at ang nakaw, Bella, ay laging may kabayaran. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga pulis. Ang malamig na tunog ng bakal na nagtatama sa isa't isa. Ang mga posas ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para kay Maribel. Pinanood ni Maribel kung paano kinaladkad palabas sina Rico at Bella. Narinig niya ang mga mura at sigaw ng protesta ni Bella at ang huling pagmamakaawa ni Rico, ngunit tila naging malayo na ang mga tunog na yon sa kanyang pandinig. Naiwan silang dalawa ni Rafael sa loob ng bahay. Tumingin si Maribel sa paligid. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala. Ngunit ang bigat na nararamdaman niya kanina
ay tila dahan-dahang naglalaho. Lumapit si Maribel sa dingding kung saan nakasabit ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Gamit ang dulo ng kanyang duster, dahan-dahan niyang pinunasan ang alikabok sa ibabaw ng frame. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng kalayaan. "Maribel!" Tawag ni Rafael. Lumapit ang lalaki at tumayo sa likod niya, sapat lang ang layo upang makaramdam siya ng init at seguridad. "Magsisimula tayo muli. Ang bahay na ito, ang lupang ito, sa'yo ito. At sisiguraduhin kong walang sino man ang makakapanakit sa'yo muli." Humarap si Maribel sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakita niya sa mga mata ni Rafael ang isang pangako na hindi pa niya narinig noon. Isang pangako ng paggalang at tunay na pagkilala. Ngunit habang lumilipas ang mga sandali ng tagumpay, isang tanong ang pumasok sa isipan ni Maribel. Ngayong nakuha na niya ang hustisya, sapat na ba ito upang punan ang puwang sa kanyang puso? At ano ang mga lihim na baon pa ni na Lolo Pedro at Lola Rosa na maaaring muling bumago sa kanyang tadhana? Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon, pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang bulungan ng karma ay tila isang himig na kumalat sa buong barangay. Ngunit para kay Maribel, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para sa paghilom ng kanyang sariling sugat. Hindi mo na kailangang matulog nang may kaba sa dibdib, Maribel. Ang bawat pintuan ng bahay na ito ay protektado na ng katotohanan at ang bawat sulok ay wala na sa kamay ng mga mapanira. Ang malambot na tinig ni Rafael ay tila isang haplos sa pagal na isipan ni Maribel habang pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw mula sa beranda ng kanyang munting tahanan. Isang gabi na ang lumipas, simula nang madala sa rehas sina Rico at Bella. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Wala na ang banta ng mga naniningil ng utang, wala na ang pangungutya ng mga taong mapangapi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maribel na ang hangin na kanyang nilalanghap ay malinis at malaya. Sa loob ng bahay, abala si Maribel sa pag-aayos ng mga gamit. Ang bawat galaw niya ay may kasamang ingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang muling nabubuong kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nandoon pa rin ang bakas ng pag-aalinlangan. Sino nga ba siya? Isang hamak na tindera ng bibingka na minsan nang itinapon ng sariling asawa. Paano siya makakasabay sa mundo ng mga De La Vega? Isang pamilyang ang pangalan ay kasing kintab ng ginto. Sir Rafael, maraming salamat po sa lahat. Pero siguro po ay dapat na kayong bumalik sa Maynila kasama sina Lolo Pedro at Lola Rosa. Doon po kayo nararapat, sa mansyong puno ng ginhawa. Mahinang sabi ni Maribel habang nakayuko. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang tinig. Napatigil si Rafael sa kanyang paglalakad. Lumapit siya kay Maribel, sapat na ang layo upang maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa, ngunit may paggalang pa rin. Inabot niya ang kamay ni Maribel, ang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho, ang mga daliring may mga marka ng paso mula sa pagluluto ng bibingka. Sa halip na mandiri, dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang likod ng kanyang palad. "Maribel, tinitingnan mo ang iyong sarili bilang isang taong galing sa putik. Pero sa mga mata ko at sa mga mata ng mga magulang ko, ikaw ang nag-iisang perlas na natagpuan namin sa gitna ng bagyo. Ang mansyon namin ay isang malaking gusali lamang na walang buhay kung wala ang taong nagturo sa amin kung paano muling magmahal sa gitna ng kawalan." Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Isang kakaibang kilig ang gumuhit sa puso ni Maribel, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ito tulad ng mabulaklak na salita ni Rico na tila asukal na madaling matunaw. Ang kay Rafael ay tila isang matatag na pundasyon, tahimik ngunit nararamdaman ang bigat.
Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at inayos ang isang ligaw na hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Maribel. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ni Maribel ay tila isang kuryenteng nagbigay buhay sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Lumabas sina Lolo Pedro at Lola Rosa mula sa silid. Nakasuot na sila ng malilinis na damit na ipinabili ni Rafael, ngunit ang kanilang mga muka ay hindi nagpapakita ng pananabik na umalis. Lumapit si Lola Rosa at niyakap si Maribel ng mahigpit. Anak, hindi kami aalis dito nang wala ka. Kung saan ang puso mo, doon din ang tahanan namin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pangalawang buhay at hindi namin kayang tamasahin ang yaman namin kung alam naming mag-isa ka rito, ang desididong sabi ni Lola Rosa. Napaluha si Maribel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat dahil sa wakas, nahanap na niya ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang bigkis ng pagmamahalan. Napagkasunduan na pansamantalang mananatili muna sila sa probinsya bago ang formal na paglipat sa Maynila. Inalok ni Rafael si Maribel na maging head of operations para sa itatayo nilang foundation na tutulong sa mga matatandang inabandona. Isang bagong pagkakataon, isang bagong buhay. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang munting selebrasyon sa tanghalian, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanilang bakod at nag-iwan ng isang puting sobre bago mabilis na lumayo. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang mga salitang, "Huwag masyadong maging kampante," ang nakasulat sa labas sa pamamagitan ng ginupit-gupit na letra mula sa dyaryo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Rafael. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Maribel. Tila ba sinusubukang protektahan ito sa isang aninong muling nagbabantay? Sino ang nagpadala ng liham na yon? Si Bella ba na nakahanap ng paraan para makapaghiganti o may iba pang lihim na nakatago sa nakaraan ni Rafael na hindi pa alam ni Maribel? Tumingin si Maribel sa malawak na bukirin. Ang bawat paghilom ay tila may kasamang panibagong pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa dilim. Ang tiwala ay parang isang porselanang florera. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin, mananatili ang mga lamat na laging magpapaalala sa sakit ng pagkawasak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, tinitigan ni Maribel ang puting papel na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga letrang nakadikit doon ay tila mga linta na sumisipsip sa kapayapaang kapapaubos pa lamang niyang buuin. Gising Maribel, isang matalinong abogado si Rafael. Ginagamit ka lang niya para sa kanyang kampanya at imahe bilang isang good Samaritan. Matapos ang lahat, sino nga ba ang maniniwala sa isang hamak na tindera kung wala ang isang De La Vega? Naramdaman ni Maribel ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita sa liham ay tila isang malupit na paalala ng kanyang nakaraan kay Rico. Hindi ba't ganoon din ang ginawa ng dating asawa? Ginamit ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, at ang kanyang pagmamahal para sa sarili nitong kapakanan. Paano siya makakasiguro na ang bawat matatamis na salita ni Rafael ay hindi bahagi ng isang mas malaking laro ng kapangyarihan at negosyo? Kinabukasan, naging matipid ang mga ngiti ni Maribel. Habang nag-aalmusal sila kasama sina Lolo Pedro at Lola Rosa, ramdam ang bigat ng katahimikan sa paligid ng hapag-kainan. Ang masayang tawanan na naging bahagi na ng kanilang umaga ay napalitan ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. "May problema ba, Maribel? Parang malayo ang tingin mo," malambot na tanong ni Rafael habang iniaabot ang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang uri ng tingin na dati ay nagpapakalma kay Maribel. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng kakaibang kaba. "Wala po, Sir Rafael. Marami lang pong iniisip tungkol sa itatayo nating foundation," sagot ni Maribel nang hindi tumitingin sa lalaki.
Ang pagtawag niya ng sir ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Napansin ni Rafael ang pagbabago. Hindi siya kumibo, ngunit ang sakit ay gumuhit sa kanyang muka. Pagkatapos ng almusal, sinundan niya si Maribel sa labas sa may dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin. Maribel, alam kong may bumabagabag sa iyo. Kung tungkol ito sa mga tsismis o sa mga liham na natatanggap mo, pakiusap, kausapin mo ako. Huwag kang lumayo ng walang paliwanag. Pagsusumamo ni Rafael, humarap si Maribel sa kanya. Ang hangin ay nagpapagulo sa kanyang buhok. Tila sinasalamin ng kaguluhan sa kanyang isipan. Rafael, sabihin mo sa akin ang totoo. Kailangan niyo ba talaga ako sa foundation na yon? O kailangan niyo lang ng isang kwento ng tagumpay mula sa hirap para mas lalong maging mabango ang pangalan ng mga De La Vega? Napatigil si Rafael. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng bintang. Iyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, iniisip mo pa rin na kaya kitang gamitin? Naranasan ko na ang gamitin ng taong akala ko ay mahal ako, Rafael. Ang tiwala ko ay hindi na kasing dali ng dati na ibigay sa kahit kanino. Sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Tinalikuran ni Maribel si Rafael at naglakad palayo. Pumunta siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang buhangin. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Tila doon hinahanap ang sagot. Sa sandaling iyon, isang mahalagang desisyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya ang babaeng mananahimik at hahayaang ang pagdududa ang kumain sa kanyang sistema. Kung kailangang harapin ang katotohanan, haharapin niya ito ng mag-isa. Ngunit ang hindi alam ni Maribel, sa likod ng malalaking puno ng niyog, isang figura ang nakamasid sa kanya. Si Bella. Ang dating marangyang babae ay mukhang talmat na ngayon. Gusot ang damit, ang buhok ay buhol-buhol, at ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na galit. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang bote na may lamang malinaw na likido, isang lason na nakatadhana para sa mukhang kumuha ng lahat ng mayroon siya. Akala mo ba ay magiging masaya ka, Maribel? Kung hindi ako magiging reyna, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Bulong ni Bella, ang kanyang boses ay parang huni ng ahas sa gitna ng katahimikan. Samantala, isang malaking charity gala ang nakatakdang ganapin kinabukasan sa bayan. Ito ang gabi, kung saan formal na ipakikilala ang foundation. Habang naghahanda ang lahat, ang panganib ay dahan-dahang gumagapang sa dilim. Tila isang aninong handang sumila sa munting liwanag na pilit na itinataguyod ni Maribel. Magagawa kaya ni Maribel na pagtiwalaan muli ang kanyang puso o ang lason ng pagdududa at ang lason sa kamay ni Bella ang tuluyang tatapos sa kanyang bagong simula? Sa bawat hakbang ko palapit sa liwanag, tila may aninong pilit na humihila sa akin pabalik sa dilim. Ngunit hindi ko alam na sa gabing ito, ang dugong dadanak ay hindi sa akin, kundi sa taong handang maging kalasag ng aking buhay. Ang gabing iyon sa bayan ay puno ng ningning. Ang liwanag ng mga makukulay na bumbilya ay sumasalamin sa mga ngiti ng mga panauhin sa charity gala para sa bagong foundation. Nakasuot si Maribel ng isang simpleng asul na bestido, kulay ng langit matapos ang bagyo. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, ang kanyang puso ay nananatiling isang munting ibon na naghahanap ng mapaglalapagan. Ang bawat sulyap niya kay Rafael na abala sa pakikipag-usap sa mga alkalde at negosyante ay puno ng katanungan. Totoo ba ang lahat ng ito? O isa lamang siyang dekorasyon sa isang marangyang entablado? Sa gitna ng katuwaan, hindi napansin ng lahat ang isang figura na dahan-dahang gumagapang sa gilid ng mga bulaklak. Si Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay puno ng pait na tila isang laso na matagal nang kinikimkim. Hawak niya ang isang bote ng asido.
Ang likido sa loob ay dahan-dahang kumakalkal sa kanyang konsensya. Ngayon, Maribel, titingnan natin kung mamahalin ka pa rin niya kapag wala ka ng mukhang maihaharap sa mundo. Bulong ni Bella, ang kanyang tinig ay tila huni ng hanging nagdadala ng kamatayan. Nang tumayo si Maribel sa gitna ng entablado upang magbigay ng kanyang mensahe, ang lahat ay natahimik. Ito ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Ang tinig ng babaeng nagmula sa hirap na ngayon ay magsisilbing inspirasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang mabilis na paggalaw mula sa madilim na sulok ang umagaw sa atensyon ni Rafael. Maribel, iwas! Ang malakas na sigaw ni Rafael na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maribel. Nakita niya ang isang bote na lumilipad patungo sa kanya. Ang likido sa loob ay tila isang mapanirang ulan. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanyang balat, isang matikas na katawan ang humarang sa kanyang harap. Isang malakas na pagtama ng likido sa tela ng Amerikana ni Rafael ang narinig. Kasunod ang usok na nagmula sa kanyang braso at balikat. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo. Ang tunog ng mga nababasag na baso at ang sigawan ng mga panauhin ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Maribel. Nakita niya si Bella na mabilis na hinuli ng mga gwardiya. Ang babae ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa habang kinakaladkad palabas. Rafael! Rafael! Anong nangyari sa'yo? Ang nanginginig na boses ni Maribel habang mabilis na inaalalayan ang lalaki. Napaluhod si Rafael. Ang kanyang muka ay namumutla sa sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Maribel nang may pag-aalala. Ligtas ka ba? Nasaktan ka ba? Napaluha si Maribel. Doon, sa gitna ng kaguluhan at sakit, ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso ay biglang naglaho. Ang liham, ang mga tsismis, ang takot na gamitin lamang siya. Ang lahat ng iyon ay natunaw sa harap ng sakripisyong ginawa ni Rafael. Sino ang lalaking itataya ang sariling kaligtasan para sa isang babaeng wala namang maibabalik na yaman? Bakit mo ginawa iyon? Maaari kang mapahamak ng dahil sa akin. Hagulhol ni Maribel habang pilit na tinatanggal ang nasunog na bahagi ng damit ni Rafael. Dahil mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit anong sugat na matatamo ko, Maribel. Mahinang sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan sa kabila ng hapdi. Dinala si Rafael sa isang tahimik na silid sa loob ng gusali. Doon, si Maribel mismo ang naglinis ng kanyang mga sugat. Dahan-dahan ang bawat galaw ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang gamot sa namumulang balat ni Rafael. Ang bawat patak ng luha ni Maribel na tumatama sa braso ni Rafael ay tila isang gamot na mas mabisa pa sa kahit anong kemikal. Patawarin mo ako, Rafael. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang mga maling salita sa halip na ang tinitibok ng puso ko. Bulong ni Maribel. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit sa lalaki. Hinawakan ni Rafael ang baba ni Maribel. Pilit itong pinatingin sa kanya. Huwag kang humingi ng tawad. Ang sugat na ito ay maghihilom, pero ang pag-ibig ko sa iyo ay mananatiling buo. Maribel, hindi kita kailangan para sa pangalan ko. Kailangan kita dahil ikaw ang nagbibigay ng kulay sa mundo ko. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang banal na sumpaan. Ang haplos ng kanilang mga kamay, ang init ng kanilang paghinga, at ang tingin na puno ng pangako ay nagsilbing simula ng isang tunay na paghilom. Samantala, dumating ang balita mula sa Maynila. Si Rico ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga nakaraang kaso ng malakihang estafa na nadiskubre ni Rafael. At si Bella? Siya ay dinala sa isang pasilidad kung saan pagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa ilalim ng batas. Nang lumabas sila sa silid,
Sumalubong sa kanila sina Lolo Pedro at Lola Rosa. Nakita ni Maribel ang relief sa mga mata ng dalawang matanda. Lumapit si Lolo Pedro, na ngayon ay masigla na ang mga mata, at hinawakan ang kamay ni Maribel at Rafael. Ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo, kundi sa mga taong handang masaktan para sa isa't isa. Wika ni Lolo Pedro, ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Tumingin si Maribel sa langit. Ang mga bituin ay tila mas nagniningning na ngayon. Ang bagyo ay tapos na, at sa wakas, ang lupang diniligan ng kanyang mga luha ay handa na para sa isang masaganang ani. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ano nga ba ang susunod na kabanata para sa isang babaeng muling natutong magmahal? Ang bawat butil ng palay na itinanim sa gitna ng unos ay nagbunga na ng gininto ang ani. Ngunit ang pinakamahalagang ani ay hindi ang yaman na nasa aking mga kamay, kundi ang kapayapaang nananahan sa aking puso. Lumipas ang ilang buwan na tila isang banayad na agos ng ilog. Ang dating marupok na dampa sa dulo ng barangay ay hindi na lamang isang alaala ng kahirapan. Sa tulong ni Rafael, ang lupang pamana ng mga magulang ni Maribel ay naging isang masiglang sentro ng kabuhayan. Ang bibingka ni Maribel ay hindi na lamang ibinebenta sa tabi ng kalsada. Ito na ngayon ay isang sikat na tatak na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng lalawigan. Ang amoy ng sariwang galapong at nasusunog na dahon ng saging ay nagsisilbing bango ng tagumpay na humahalimuyak sa buong nayon. Ngunit higit sa negosyo, ang itinatag nilang tahanan ng pag-asa, isang foundation para sa mga matatandang inabandona, ang naging tunay na obra maestra ni Maribel. Ang mga lolo at lola na dati ay walang masandalan ay mayroon na ngayong pamilyang nag-aalaga sa kanila. Sa ilalim ng mapagmahal na pangangangasiwa ni Maribel at ng pamilya de la Vega. Isang hapon, habang ginaganap ang parangal para sa natatanging babae ng taon sa bulwagan ng bayan, nakatayo si Maribel sa likod ng entablado. Nakasuot siya ng isang marikit na Filipiniana na gawa sa pinong tela. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng uling at putik. Ngunit ang mga lamat at kalyo ay naroon pa rin. Mga medalyang nagpapaalala sa kanyang pinagdaanan. "You look stunning, Maribel. Ready?" Ang bulong ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nilingon ni Maribel ang lalaki. Ang braso ni Rafael, kung saan naroon ang peklat mula sa asidong ibinuhos ni Bella, ay hindi na nakatago. Hindi ito ikinahihiya ni Rafael. Para sa kanya, ito ay isang marka ng karangalan. Dahan-dahang hinawakan ni Maribel ang bahaging iyon ng braso ni Rafael. Ang kanyang haplos ay puno ng pagpapasalamat. "Kinakabahan pa rin ako, Rafael. Parang kailan lang tinitingnan ako ng mga tao rito nang may pangungutya. Ngayon, bibigyan nila ako ng plaque," mahinang sabi ni Maribel. "Hindi plaque ang tinitingnan nila, kundi ang liwanag na nagmumula sa iyo. Ang kabutihan mo ang nagpabago sa pananaw nila," sagot ni Rafael bago banayad na humalik sa noo ni Maribel. Nang tawagin ang kanyang pangalan, ang buong bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Nakita ni Maribel sa unang hanay sina Lolo Pedro at Lola Rosa. Si Lolo Pedro ay nakasuot ng barong at tuwid na nakaupo. Ang kanyang memorya ay mas matatag na ngayon. Kumaway ang matanda sa kanya. May luha ng kagalakan sa mga mata. Sa kanyang talumpati, hindi nagbanggit si Maribel ng puot. Hindi niya binatikos ang mga taong nanakit sa kanya. Sa halip, nagpasalamat siya sa unos na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Ang buhay ay parang pagluluto ng bibingka. Wika ni Maribel sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Kailangan ng apoy sa itaas at apoy sa ibaba. Ang init ng pagsubok sa ating paligid at ang init ng determinasyon sa ating loob ang siyang nagpapaluto sa ating pagkatao. Huwag kayong susuko kapag kayo ay nasa gitna ng apoy dahil doon nabubuo ang pinakamatamis na tagumpay. Matapos ang seremonya, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na kahon. Sabi po ng isang ale,
Ibigay ko raw po ito sa inyo. Salamat daw po sa lahat. Napakpunot ang noo ni Maribel. Binuksan niya ang kahon sa loob ng kanilang sasakyan habang pauwi. Sa loob ay may isang lumang piraso ng tela, isang panyong talmat na may bordang pangalan ni Rico. Ngunit sa ibaba nito ay may nakasulat na bago gamit ang bolpen. Patawad. Nalaman ni Maribel mula kay Rafael na bago mailipat si Rico sa pambansang bilangguan, nakiusap itong maibigay ang panyong yon kay Maribel. Wala nang galit na naramdaman si Maribel. Ang huling mantsa ng mapait na nakaraan ay tila dahan-dahang natunaw sa kanyang palad. Ano yan? Tanong ni Rafael habang nagmamaneho. Wala. Isang huling pamamaalam. Sagot ni Maribel. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Nadaanan nila ang lumang dampa, ang Chattered Shack kung saan nagsimula ang lahat. Sa tapat nito, may mga batang naglalaro at tumatawa. Napangiti si Maribel. Ang bawat luhang pumatak sa lupang iyon ay tila naging hamog na nagbigay buhay sa isang bagong umaga. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, alam ni Maribel na may isa pang mahalagang hakbang na dapat niyang gawin. Isang hakbang na magbubuklod sa kanya at kay Rafael habang buhay. Habang papalapit sila sa mansyon ng mga De La Vega, kung saan naghihintay ang isang masaganang hapunan, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Maribel. Ang kalansing ng kanilang mga singsing na nagtatama ay tila isang pangako ng bukas na wala ng anino ng kahapon. Ang bawat dulo ay isa lamang bagong simula na nakabalot sa karanasan ng nakaraan. Ang dalampasigan kung saan dinala ni Maribel ang kanyang huling hininga ng kawalang pag-asa ilang buwan na ang nakalilipas ay siya ring saksi ngayon sa kanyang ganap na pagkabuo. Ang tubig dagat na dati ay tila isang madilim na hukay na naghihintay sa kanya. Ngayon ay isang malawak na salamin na nagpapakita ng kagandahan ng dapit hapon. Ang kulay kahel na langit ay humahalik sa asul na karagatan. Tila isang pangako na ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na mas maliwanag na umaga. Nakatayo si Maribel sa buhanginan, hinahayaan ang bawat marahang paghampas ng alon sa kanyang mga paa. Ang lamig ng tubig ay hindi na nakakapanginig, kundi isang masarap na haplos na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay. Wala na ang mabigat na bag na yakap-yakap niya noon. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay malayang nakabuka. Tila handang tanggapin ang lahat ng biyayang ibinibigay ng tadhana. Dito kita unang nakita, Maribel, at dito ko rin natutunan na ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi iyong mga hindi nadadapa, kundi iyong mga marunong bumangon ng may higit na ningning. Ang baritono at malambot na boses ni Rafael ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Rafael at tumayo sa tabi niya. Isinampay ng lalaki ang kanyang braso sa balikat ni Maribel, isang kilos na puno ng proteksyon at pagmamahal. Ipinatong ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, nalalanghap ang pamilyar at nakakapagpakalmang amoy nito. Ang peklat sa braso ni Rafael na nadarama ng kanyang pisngi ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng kanilang relasyon. Isang pag-ibig na sinubok ng apoy at asido, ngunit nananatiling matatag. Iniisip ko lang, Rafael, paano kung hindi ako tumigil noon para tignan sina Lolo Pedro? Paano kung nagpatuloy ako sa pagtalon? Mahinang tanong ni Maribel. Ang kanyang paningin ay nasa abot tanaw. Ang tadhana ay may sariling paraan ng paghabi ng ating mga buhay, Maribel. Hindi ka tumigil dahil lang sa awa. Tumigil ka dahil ang puso mo ay sadyang nakalaan para maging kanlungan ng iba. At dahil doon, nahanap mo rin ang sarili mong kanlungan sa amin. Sagot ni Rafael bago hinalikan ng matagal ang tuktok ng ulo ni Maribel. Mula sa di kalayuan, sa isang gazebo na itinayo malapit sa pampang, narinig nila ang malutong na tawa ni na Lolo Pedro at Lola Rosa. Kasama nila ang ilang mga bata mula sa foundation, masayang naglalaro sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang bawat halakhak ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng kahapon.
Ang memorya ni Lolo Pedro ay tila isang ilawan na muling nalagyan ng langis, maliwanag, masigla, at puno ng mga kwento ng karunungan para sa susunod na henerasyon. Kinuha ni Maribel mula sa kanyang bulsa ang lumang panyo na ibinigay ni Rico sa bilangguan. Tinitigan niya ang bawat hibla nito sa huling pagkakataon. Nakita niya ang bawat sugat, bawat puyat, at bawat pagtataksil na kinatawan ng telang iyon. Sa isang malalim na paghinga, dahan-dahan niyang binitawan ang panyo sa hangin. Pinanood nila kung paano ito tinangay ng hanging amihan, dinala palayo sa pampang, hanggang sa lumubog ito sa gitna ng malawak na dagat. Wala nang galit, wala nang puot, tanging kapayapaan na lamang ang natira. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sariling puso upang ito ay muling makalipad. Ready na ba ang lahat for the wedding next month, bride? Pabirong tanong ni Rafael, sinusubukang pag-aani ng emosyon. Napangiti si Maribel, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Kahit bukas na, Rafael, dahil sa piling mo, bawat araw ay parang isang pagdiriwang na ng bagong buhay. Humarap si Rafael sa kanya, hinawakan ang kanyang dalawang kamay at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Sa gitna ng dapit hapon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na hindi lamang simbolo ng pagnanasa, kundi isang banal na sumpaan ng katapatan, respeto, at walang hanggang pasasalamat. Ang katahimikan ng paligid ay naging saksi sa isang pag-ibig na hindi nahanap sa karangyaan, kundi nabuo sa gitna ng pagdurusa at pagdamay. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa ilalim ng dagat, naglakad ang dalawa pabalik sa gazebo kung saan naghihintay ang kanilang pamilya. Ang anino nila sa buhanginan ay tila isa na lamang, nagpapatunay na ang bawat sugat ay naghihilom, ang bawat luha ay natutuyo, at ang bawat pusong marunong magmahal ay laging makakahanap ng daan pauwi. Ang kwento ni Maribel ay hindi lamang kwento ng isang babaeng iniwan at muling nakabangon. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin na naghihintay na matuklasan kung mananatili lamang tayong naniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan at sa milagro ng pangalawang pagkakataon. Ang gabi ay bumalot sa buong nayon, ngunit ang bawat bahay ay may ilaw na nagliliyab. At sa gitna ng kadiliman, ang halimuyak ng bibingka at ang tunog ng pagmamahalan ang siyang naging gabay sa lahat ng nagnanais mahanap ang kanilang sariling bukas.